Magandang gabi mga bossing. Oy. Tumira na naman tong si Amy Marcos. Oo. Wala na talaga to, mga pre. Anong klaseng kapatid to? Pakinggan nyo. Sinungaling daw itong Madriaga na to, ha? Para sa kanya. Bakit? O, eto. Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ba? Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Itong Madriaga, sinungaling ka raw, oh. Bakit mo naman alam? Baba. Ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Anong gagawin mo, Rod? Anong gagawin mo, Rod? Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng Uniteam. Maraming nagtatanong, maraming nagkahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency, noong May 29, 2 days before the birthday of our VP Ted. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Teka, iba yung narinig ko eh. Noon, pinipilit nila si Bongbong. Nasubaybayan ko to eh, na mag-busy na lang at ito nga si Sayad ang magiging presidente. Hindi pumayag si Bongbong eh. Sabi ni BBM eh, hindi na. Laban akong laban. Hindi ako, presidente tatakbuhin ko. Merong video yan eh. Matagal na kasi. Nung ano pa to, filing of candidacy pa eh. Hindi nga maganda tututo itong buo na yung kila BP Leni ha. Yung line-up nila BP Leni, buo na. Pati si Kiko Pangilinan. Meron ng Vice President. Lahat kompleto na sila. Pero itong grupo ni Digong, wala pa. Ha? Ewan ko kung sasabi ito. Kasi nga, hindi nila malaman kung sino patatakbuhin ng presidente. Ayaw namang umatras si BBM sa pagiging presidente. Yun ang istorya eh. Kaya itong si Digong, aburido si Digong. Ewan ko ano nito eh, si Amy nito eh. Ang ginawa ni Digong, dahil alam, parang merong, si Digong eh, na sa rami ng kasamaang ginawa niya, baka matimbog siya eh. Yun na nga nangyari, di ba? Kaya aburido siya, ayaw niya si Bongbong. Kaya kung ano-ano siya sabi niya kay Bongbong, weak leader, walang alam, ganyan. Oo, yung tatay niya magaling, pero siya wala yan, sabi niya. Nagko-cocaine. Kaya marami sinasabi si Digong. Ganun ang ni Digong. Sinisira ni Digong si Bongbong nung hindi pa nagpapail ng pagkapangulo. Yun na istorya. Kaya ang ginawa nito si Digong, Bato, file ka ng candidacy. Pangulo. Punta na si Bato. Nag-file si Bato ng candidacy, Pangulo. Sabi nga, Pangulo, bakit? Graduate naman. Mga ganun pa si Bato eh. Graduate naman ako, PMA ako, ganito, general. Mga ganyan, talaga nag-file si Bato ng candidacy. Pagka-Pangulo. Mamaya, ito na naman si Digong. Bato, withdraw.
Bongo, tara, file tayo. Ikaw, presidente, ako, vice-presidente. File sila. Tapos, eto na ngayon yung mga nakapag-file na si Bongbong at saka si Inday ng presidente, vice-presidente. Yun na yun. Sabi ni mga reporter, kakalabanin ninyo yung anak nyo? Sabi naman ni Digong, bakit? Nag-file na ba siya? Walang alam si Digong na nakapag-file na ng kandidas ito si Bongbong at saka si Sara Duterte. Bakit? Nag-file na ba siya? Kaya hindi na natuloy yung papile nito si Bongo ng presidente at vice president, itong si Digong. Yun ang istorya. Ano sabi nito? Pero maraming kumala talaga na balita noon, na magkakaroon nga ng term sharing na si Bongbong at after 3 years bababa siya. Balita lang naman at ibibigay na niya dito kay Sayad ang pagkapangulo. Ganun ang plano ng unity team. Tapos yun nga, itong si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging Speaker of the House. Yun ang mga istorya At ito nga si Sayad ang magiging Secretary of National Defense. Nung nakaupo na si Bongbong, naiba na lahat ang istorya. Siya nga, si Romualdez na, tapos si Gibo, ang naging Department of National Defense. Yan na nangyari. At ito si Sayad nga, ginawa na lang na Secretary of Education na wala namang kaalam-alam, in-appoint nitong si PBBM na yun nga, DepEd Secretary. Kaya nagka-leche-leche. Yun ang istorya. Ano yung istorya ito? Tuloy. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey, si VP noon, Mayor Inday siya, Hindi lang siya namamayagpag, lahat namamayagpag yan. Maski si PBBM, namamayagpag din siya sa survey. Kaya nga, yung survey na yan Hindi nga maintindihan, ba't ganyan na nangyari yung survey na yan? Nakakamada nga yata di ba? Dahil talagang napakataas na survey. Kaya nga nagagalit si Walden Bello, sabi ni Walden Bello, para tayong mga gago rito, debate tayo ng debate, pagka vice-presidente si Walden Bello Etong mga nangunguna sa survey, ni ayaw man lang makipag-debate sa atin. Di ba? Nakipag-debate pa si Sayad, hindi naman. Maski si BBM, hindi naman nakipag-debate. Hindi siya nag-debate sa sa Mamay. Truth doesn't matter. Wala naman siyang ka-debate. Siya lang mag-isang tinatanong. Di ba? Tuloy. presidential bet. Ika nga, walk over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Ayun Si Bongo saka si Rodrigo Duterte ang VP. Kaya yun nga, nag-file silang dalawa. Nag-file. Mamaya, ito na nga yung reporter. Kakalabanin ninyo, nakapag-file na nga si Bongbong at saka si Sara. Magulo sila talaga ng mga panahon na yun. Pero ang walang siyang madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21. So, ang walang yang madriaga na yan. Teka muna. Ba't ikaw ba dumidepensa? Dapat si Sara Duterte ang nandiyan dyan na nagsasabi sinungaling si Madriaga, hindi ikaw. Manto, nag-abogada pa. Nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Yun. Sabi niya, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang mag-VP sa kanya. Sabi niya, siguro nga, kaya nga nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na mag-VP. Siguro dahil yun nga, sabi niya, meron silang term sharing, mga ganito-ganon, lahat. Naniwala naman siguro, baka lang naniwala nga itong si PRRD sinasabi niya. Kaya nga yan na, nung hindi na natupad yung mga pinag-usapan nila, nagwala na itong mga Duterte. Di ba? At yun, sa dahig siya pinulot sa kakawala niya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hindi si Bongbong.
Babasahin ko yung mga comments dito sa ginawa nito si Baba. Sabi, but affected si Lola Dora. Ito may isa. Let the evidence speak for itself before saying sinungaling siya. Yan. Ito may isa. Babalina to the rescue ni Inday Lustay. To the rescue na naman si Mangga. Spokesperson yan. I thought sitting senator. Affected si Babalu. Inaano ba to? Yan. A senator judged to be in a coming impeachment trial in the Senate is now debunking Ramil Madriaga's statement. One vote already for Sara's acquittal prior to Sara's impeachment trial. Diba? Hindi, one vote. Dalawa na yan, pati si Kimo. Si Marcobeta, 3. Yaka itong Cayetano, 4. Bilyar, 5. Hindi natin malaman. Siyam lang ang kailangan. Kaya malamang sa ano nga to Sabi nga, di ba? Ma-acquit ito. Dahil siyam lang ang kailangan na bilang nito si Sayad. Kaya nga, ayaw niya na dumalo dyan sa kung ano mga kongreso na yan Bahala na kayo dyan. I-impeach nyo na ako dyan. Pagdating naman sa Senado, akin ang bola. Pero sinasabi ko nga, dapat ang taong bayan gumalaw na. Oo. Kasi nga, pero yun nga, magkakabistuhan ng... yan namang mga ano ni Duterte. Kabi nga ni Kimo, sunugin mo man yan, aamoy digong yan. Di ba? Tiba yan, Marcoletas, ito si Baba, si Kimo. Sigurado naman to si Kawatano, kanya rin. Baka yung libiste, pumasok pa. Sino pa? Baka si Lito Lapid, makakuha pa. Yan pa. Hindi mo alam yung tulpo, Hindi mo alam yung tulpo. May utang na loob din yan, dahil nga kay Wanda Teo, di ba? Siya sa tourism nun. Ano pa? Ilan na lang, dadalawa na lang kailangan. Di ba? Siguradong acquitted yan kung ang Senado, pero yun nga, napakalaking kahihiyan para mo ibaligtad ang ganitong klaseng napakalinaw ng pero wala silang pakialam Ang katwiran nila, numbers game Ang susundan nila, itong mga senador na to, kung yung kongreso 300 mahigit yan Bakit bumoto ba lahat yan para ma-impeach si Sara? Yan. Marami ring hindi nag-vote dyan Marami ring kumontra dyan sa kongreso na ma-impeach si Sara yan ang mangyayari dyan. Sana mali ako Tuloy natin to. The Trojan horse rides again. Sige, ilaban mo pa. Eto, kung meron mang dapat kumontra sa testimonya ni Madriaga, si VP Sara Duterte yun. Bakit si Amy Marcos ang kumukontra? Anong alam niya? Di ba? Epal si Mangga. Mas sinungaling ka, Amy, ukinin naman. Galit to si isa. Eto, may aso na namang tumatahol. Spokesperson, not a senator. Di ba? Wait until all the banks are open. Yan. Todo tanggol na naman si Babalina. Tawa-tawa pa. From senator to spokesperson. Yan. Ito. Siya talaga ang sasagot. Bakit hindi si Sara? Siguro may alam ka din sa confidential fund ni BP kung bakit ikaw. Di ba? Andito na naman si Ateng. Paano mo nasabi, Mangga? Ba't si Manang nasagot? Di ba? Mga ganyan Yan ang mga dyan, mga friend. Amy. Ito Amy Para malaman mo kung sino nagsisinungaling. Unang-una na Amy. Bakit mo sasabihin si Madriaga sinungaling? Si Amy, si Sara nga nagsabi, di niya kilala yan si Madriaga Di ba? Tapos yung pinakita ni Madriaga na talagang kilala siya. Ito. Attorney ligutan na to. Hindi naman ako abogado pero ito, mas maganda Sayad. Amy. Pakinggan mo to, si Attorney Ligutan. The third set of complainants, yung mga complainants po, yung Sabalya et al., yung reaction po, yung mga complainants ay natutuwa sa naging salaysay ni Ramil Madriaga. Nakasaad po sa
supplemental affidavit. Isa pong surprise sa publiko yung pagsisiwalat ni Ramil Madriaga as to yung mga nilalaman ng supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. Siguro yung tanong, no, kasi nasabi na ng Vice President, and it was under oath, na hindi niya kilala personal or professional si Ramil Madriaga. You know, as Nag-file pa nga ng kaso si Sayad, di ba? Perjury, sinampahan niya si Ramil Madriaga kasi hindi niya raw kilala. O, paano ngayon yan? Paano na yung pinal mong kaso na hindi mo kilala? Eh, may pag-greeting, happy birthday, Sir Ramil, have a good health. Ang lakas kasi ng loob to si Sayad mag-deny eh. Oo. Ewan ko sino advisor nito. O, tuloy, attorney. Attorney Ligutan to, magaling to mga friend. No? a lawyer, ako'y na-surprise eh. Sabi ko parang napaka-bold yung naging strategy ng kampo ng Vice President to deny yung personal tsaka professional relationship niya with Ramil Madriaga. So, I was a bit surprised. Sabi ko, ang tapang ng naging strategy ng depensa na i-deny under oath sa Hindi kaya Attorney Ligutan, pinahamak na itong mga abogado ni Sayad si Sara Duterte nito. Dahil bakit nila papayuhang mag-deny? Eh, ang daming retrato, ang daming putik, kumpleto eh. Oh, at saka maganda rito mga friend, mabubuksan yung bank account ni Madriaga kasi nga nagpirma siya ng waiver o lalabas ho dyan dyan papasok yung sinasabi ni Trillanes na pero dapat pati yung mga bank accounts ni Kibuloy mabuksan yun. Mga matatalino dapat yung kay Kibuloy ang mabuksan dahil yang si Madriaga na yan barya lang yan. Kumbaga sa dami, yan si Madriaga, ano lang yan. Kumbaga sa chess, pawn lang yan. Pawn lang ni Duterte yan. Si Kibulog, opisyal yan. Siguro kumbaga sa si Kibulog, rook o kaya kabayo sa chess. Oo. Dahil, tama naman yung tinayong kingdom, naknamputa, meron pa sariling university sa loob ng kingdom. Jose Maria College. At sa totoo lang, hindi yan lalabas si Kibulog kung hindi nagbigay ng ultimatum si General Torre na pag hindi ka lumitaw within 24 hours, ibabaligtad ko yung kingdom na yan. Meron pa silang detector sa ilalim ng lupa pag may tumitibok na puso na. Talagang ginamit lahat ni General Torre ang lahat ng kaya, alam niyang narinig yung ultimatum. Lumabas ka na dyan, bugok. Hindi na nagbibiro yan. Kaya lumitaw na si Kibulog. Babaligtad ni General Torre, 4,000 ba naman yung sundalo doon? Pero dapat talaga ngayon pa lang, ibaligtad na rin yan. Kasi nga, nakapris na yung mga kayamanan ni Kibulog, di ba? Pati mga bank account si Kibulog, nakapris na. Bakit di ba? Umpisa ang yan, nandyan ang malaking ebidensya kung gaano kayaman si Digong. Wala namang makakuha yung putang ng kalaki-laking ilang bahay yung nakatayo doon sa loob ng ng kingdom ni eroplano, helicopter, ang dami puta. Sa kuhay para nagtitinda lang ng otap, posible. Tuloy natin ito niligutan. Malapit na, kaya lang konting pangil pa. Ombudsman, DILG, perjury complaint na hindi man lang niya kakilala, wala man lang professional or personal relationship yung dalawa. Pero I think hindi lang ito isang opinion na based lang sa naging testimony ni Ramil Madriaga, parang sumabog po sa mukha ng depensa. Sumabog sa mukha ng depensa. Tinatawag po natin na it blew up in their faces yung naging strategy ng depensa na i-deny yung personal tsaka professional
relationship ng Vice President sa ni Ramil Madriaga. Siguro po the question is now this. Apparently, it's obvious between the Vice President Sara Zimmerman Duterte at si Ramil Madriaga, somebody is lying. Oh. Between the two, may nagsisinungaling. Pero definitely, sa dalawa po, hindi po si Ramil Madriaga yung nagsisinungaling. I repeat, sumabog po sa mukha ng depensa yung naging bold strategy nila to deny under oath yung professional tsaka personal relationship ng Natatawa si Atty. Ligutan eh. Paano mo aanihin pa yan? Umpisa pa lang, sabog na eh. dalawa. Sumabog po big time sa mukha ng depensa. It will be very hard for the defense to recover from this event in the House of Representatives Committee on Justice. Uulitin ko po, napakaklaro, categorical, absolute po yung depensa ng Vice President, nakasaad po sa perjury complaint niya. Hindi niya kilala personal or professional si Ramil Madriaga. Isang bagay po na Hindi lang yung attorney. Meron pa yung mga picture, di ba? Happy birthday, Sir Ram. lahat po ng nakikinig o yung mga nagsubaybay sa naging testimonya ni Ramil Madriaga, alam po natin hindi po nagsisinungaling yung tao. Ang hirap po magsinungaling ng ilang oras. Ang hirap po magsinungaling ng isang oras. So, between the Vice President sa Ramil Madriaga, definitely, it is not Ramil Madriaga who is telling a lie. Sir? Oh, yun yung sagot do sa sinasabi mo sinungaling si Ramil Madriaga. Aimee. Natawa ko dito mga friend. Oh. Leaders of PDP Laban through the years. Oh, ito. Yan sila. 4 na pala naging leader ng PDP Laban through the years. Ang una, Ninoy Aquino, abogado. Nene Pimentel, abogado. Coco Pimentel, abogado. Ngayon, Baste Duterte, abagago. Abogado. Ayan, 4 sila, oh. Ayan. Oh. Puta. Ay, nako. Ito na naman, mga pre, no? Crime rate na naman, Kailan to? 6 days ago. Di na maitago ang tumataas na drug and crime rate ng Davao City. Davaoenyo, hinold up ang isang senior citizen sa Davao City. Suspect, nakuhanan ng droga at baril. Yan na, tahimik ang Davao. Ito, hindi mo ba napapanood to? Wala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Wala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Yun. Ito na naman yung kaboses ni Miriam Defensor Santiago. So ito na yung matagal nating tanong, ang gumugulo sa ating isipan kung bakit si Sara Duterte ganyan. Yung mapapatanong ka sa sarili mo, attorney man yan siya, bakit ganyan siya? Attorney man siya, pero bakit mahina siya sa English? Attorney siya, pero bakit mahina siya mag-speech? Attorney siya, pero bakit hindi siya marunong magsalita? Attorney siya, pero nagsasalita siya, walang laman ng kanyang sinasabi. Nonsense. So ito pala yun. Ito Tuwang-tuwa ako dito. Kaboses ni Miriam pala talaga yun ga, no? Kay Ramil Madriaga pala makukuha yung tamang sagot. Sabi
Sabi ni Romel Madriaga, I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate then of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school. Hindi pala to. Not Ibig sabihin, kung yung pasang-awa lang ito si Sayad, baka yung bar exam, binayaran lang. Hindi pwedeng lumusot kung ganito ka bobo para makakuha, para makapasa ka ng bar exam. Napakahirap po ng bar exam. Meron ho akong kapitbahay sa Quiapo, no? Sa pre-bar, nagtatap siya. Pagdating ng actual na bar exam, baksak. Alam niyo, nasiraan ng bait. 3 times siyang lumagapak. Pero doon sa practice, sa pre-bar, nakakapasa. Ang hindi niya matanggap, yung mga nangongopya lang sa kanya sa pre-bar, yun ang pumasa. Oh, kasi sobra siyang basa ng basa. Nasiraan ho ng bait. Oh. Baka itong si Sayad, ganito nasiraan ng bait. Dahil alam niya, sarili niya, na hindi naman talaga siya nakakapasa. O, tuloy. good in school. Yes, po, Lord. Was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. So, Diyos ko, violente talaga ito. Alam naman namin, no? Hindi lang naman sa mga students na kasama niya, kundi kahit makita naman natin kung paano siya magsalita. Kaboses ni Miriam, natutuwa ako sa kanya. Tsaka matalino mga friend Diba? I imagine myself cutting his head. Ganyan siya. Grabe, ang lala nito. Tapos yung sinuntok pa niya yung sheriff. Ganyan. Diba? So, talagang rude and violent talaga. Violente. So, hence, Attorney Ryan used his influence in SSC Law to ensure that Sara SCC San Sebastian kasi, San Sebastian College, SC Law siguro. San Sebastian College, Law, no? passing grades despite of her poor academic performance. Pasang-awa. So, pasang-awa pala talaga ito. Gindala-dala lang pala ito sa hilot-hilot. O baka nagdala din si Sara Duterte Wales at saka Florwax. Ano kaya ang prinadject ni Sara para mag-passing grade siya? Baka Manila paper. O kaya trash can. Or doormat. Ano sa tingin nyo? Kasi pag elementary ka, kung ano mga pinapaproject sa inyo ng mga teacher magdala ka ng floor wax, ganyan, doormat, walis, kung ano-ano, mga binibigyan kayo ng pagkakagastusan para, kung yan, may regalo ka sa teacher mo para ipasa ka, mga ganun ba? Di ba ganyan yan? Pag hindi ka makapasa, sabihin ng teacher sa'yo, bigyan mo lang ako ng floor wax. Ang walis. Ng bunot. So, ito pala yung kasagutan sa matagal ng bumabagabag sa ating isipan. Uy, mga DDS, nakakahiya Yung proud na mga DDS ipaglaban. Attorney siya, sino ka ba? Kaya nga, attorney siya, pero bakit ganyan siya? Ito pala yun. So, malinaw na sa atin na ang kanya palang grado, ginhilot-hilot lang ito. Dinaan sa power. Grabe no, nakakalungkot isipin. Yung mga ordinaryong Pilipino lang na mga nag-aaral ng law, grabe, ang tagal nila, yung iba, ilang beses pa mag-take ng exam, grabe yung pag-aaral, para lang mapasa ang kanilang bar exam. Diba? Tapos si Sara, ganun-ganun lang. Dinaan-daan lang sa power. Nakakalungkot isipin, no? Na pag may kapangyarihan ka, pag may pera ka, lahat ng imposible, pwede mong gawing posible. Tama. So, nakakalungkot ito, and nakakatakot pag ito maging presidente ng Pilipinas. Kasi, gagawin nila ang lahat
They will use their power, they will use their money para masunod lang kung ano ang gusto nila. So, walang Duterte sa 2028 ga. Wala. Dito pa nga lang sa grado, dinadaya na nila. Paano pa kaya sa ibang bagay, di ba? Hindi nga kayang lumaban ng patas eh. Grado na lang talaga. Ano pa? Hilot-hilot pa. Malala ito ga, malala. Walang Duterte sa 2028 ga. Meron pang plan B lumalabas mga friend. Pag ito raw si Sayad natanggal, ang papalit daw na tatakbong presidente, eto si Baste. Putang. Parang no? Parang talagang may hawak silang alas. No? Hindi mo naman sasabing manggagaling sa boto. Bakit? Isang ebidensya na wala na silang tao Kung hindi itong kokonting didishit na ito Pag nagpatawag sila ng rally, walang dumarating Hinahanap ko nga yung nasan yung 32 million na boto Hindi nga maka 200,000 Oh. Ha? Milyon pa? Kaya, ay nako, Excellency. Hindi to bibitaw itong Duterte ito. Ang daming perang uubusin ito. Oo. Kung sakaling ma-impeach daw to si Sayad, ma-impeach naman siya. Talagang sasampa sa Senado. Doon ang pagka-problema, di ba? Ay nako, Lord, mag-collab na po tayo. Shout out Arnold Libosada. Welcome to the club. Good evening po, sabi niya. Good evening. Kalatibaya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Ano daw po, Karox? Kislap. Ang dapat po ay kay Inday Sayad, David, ito meaning dapat ng kislap. Kay Inday Sayad, lalagapag ang Pilipinas. Mas maganda nga sana yun, di ba? Good evening, Kasani. God bless your family, sabi ni Kalatni. God bless, Kalatni. David Ali Mendoza ulit. Karox, strike out na naman si Marco Beta. Binabasa ulit yung message na padalahan ng ama niyang walang silbi. Alam niyo, totoo lang. Napakahirap po ditong magkano lang ang sweldo ko dito Sa totoo lang, itong parating na week na to, itong month na to, wala na naman ako sweldo sa itong YouTube nito. Bakit? Kailangan maka $100 ka wala. $85 pala yung nakuha. Kasi parati, itong vlog na to, ang binibigay lang itong YouTube na to, nitong, $2, $3, ganun lang yung dinadagdag. Oo. Kaya lang lumalaki. Pag yun nga, merong nagbibigay ng ganyan, nakakaabot ako ng $100, nakakasweldo ako buwan-buwan na mahigit $100 kung may nagpapaliwan. Kung wala talaga. Kaya lang, yung sayang binibigay sa akin ito di ba? Dapat ipa-strike out din sa Kongreso yung pangalang Marco Beta. MCL. Xerox, tama lahat at sinabi ni Ka Percy. Di ba? Andyan lang yan. Si Ka Percy, hindi pa umaakit yan. Rodelio Felipe, shoutout. Ulo ni PBBM ang gusto ni Sara Mau at Baste. Barbie, kasi walang laman ng ulo nila. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Yan ang tinatawag na God moves in a very mysterious ways. Totoo. Kaya lang, parati ko sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ayaw naman gumalaw tong mga, kagaya tong DILG, dapat pinapatawag mo na si Baste. Sakop mo yan Binababoy na yung presidente Pati ikaw, binababoy niyan. No, di ba? Ba't di mo ipatawag yan? Elizabeth Iscari ulit Para bang John Vic? Gary to. Ang katumbas niyan si Baste, mayor, di ba? Dito.
parang katumbas niyan, yung barangay captain, minumura yung gobernador. O kaya yung mayor, minumura ng barangay captain. Hindi pwede yun. Patatawag ka nung mayor. Diba? Pagsasabi mo, bugok. Ganun. Diba? Anong ebidensya mo? Anong ulo pinagsasabi mo? Dapat ganunin mo yan ni John Vic eh. Anong ulo sinasabi mo? Wala, sabi raw ni John Vic, isupot daw si Basti. Pwede ba yung ganun lang? Elizabeth Carrero, good evening, Xerox. Diyan nakikita kung gaano kadaming pera ang mga Duterte sa mga salaysay nitong si Madriaga. Totoo lahat ang mga sinasabi nito at walang kaduda-duda na galing ito sa mga Duterte kasi wala naman pang gagalingan ng pera nito. Ayan, at matibay ang ebidensya at ganyan kayaman ang ganyang kagarapal ang mga ito. Di ba? Elizabeth Iscario ito. Yung anak ni Marcoleta, pareho silang walang kwentang tao. Leader, like father, like son. Mga pro-Duterte, mga puwe. Shirley J. Sir, shout out ha. Ewan ko lamang, Karox, kung hindi matauhan ng mga ito dyan sa atin, sa mga binunyag ni Ramil Madriaga. Matindi pa sa buhayang gutom na gutom. Sa katakawan, sa kwarta. Ang inday takaw na yan, grabe. Parang hindi babae ang behavior. May sa demonyo talaga. Di ba? Siya nga raw magiging presidente ng impyerno. Ano ka ba? Di ba? Pero sila sa kululuhan na ni Baba. Di ba? Shirley Estera, shout out. Aya po, Xerox. Ang dami ng bagtit nagkalat ay yamitin pati ang vice mayor ninyo dyan sa Isabela. Proud na proud. Isinisigaw na siya ay Ilocano. At mga Ilocano, mahal ang mga Duterte, OMG. Kislap, isip, ni Pusit. Ang galing plano niya sa Pinas. Kailan ba pagdadadamputin niyang Kislap, Pusit, Barbilat at si Iyot Man? Sige po, ingat po, Sir Rox. Ikaw din, Shirley Esteras. Disedo, gandang umaga, Sir Karox, sa mga ka-warriors. Marilo Pabianak, shout out. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out sa inyo dyan, mga bossing. Sabi ni Friend Shermin, Impong Basyang, Team Tedeli po, bumabati at kumakahoy po at may ngiti Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors, the great. Sa totoo lang po talaga, Sir Rox, kung talagang pagbabasihan po batas at ustisya at bibigyan po talaga ng diin ng mga pogi po ng Cavite itong hearing at impeachment at testimony ni Sir Madriaga Sir Rox. Pangitan na po at nagdudumilat ang katotohanan kung paano po na manipula at napatakbo na parang magic po ang lahat. Sa kamay at malulupit po na kuko ng dambuhalang agila na halimaw po ng Davao. Ang problema po kasi, Sir Rox, dahil ang kalaban po ay isang higanting diablo, wala pong magawa ang mga basang sisiw, kundi yumuko at sumunod lang po sa bawat kumpas ni Demonyita sa paksayad. Isipin mo, Sir Rox, kung sa iba-iba lang po siguro nangyari yan, na puro po kababalaghan at mga katang-isip na palusot at puro po drama lang. Nako, baka matagal na pong nasintensyahan ang nasasakdal na malupit po ang topak. Palibhasa po, lahat natatapalan ng sandamakmak na kwarta at bilang duffel bags, male-maleta na rin kung i-deliver. Talagang hayo po sa pagiging pusakal na magnanakaw tong pamilyang mga dutain na to. Kung makaakusa at magsusumigaw ng puro kabalbalan at kasinungalingan, pero sa totoo lang po sa kanila po nakaturo ang kanilang mga daliri, Sir Rox, dahil sila lang po at wala nang iba pa, pinakahayop po. Wala na pong hahayop
pa pagdating sa pagiging magnanakaw at mga tulisang kawatan. Ano pa po ba ang hinihintay ng mga pogi po ng Cavite, Sir Rox? Ewan ko sa'yo, hindi wala ka bang contact doon, Tia Deli? Ano po ang kanyang malupit na ebidensya pa ang hinahanap po nila? At kapag yung pong mga senador talagang inabsuelto po nila itong si Topak Sayad at wala ring gagawin ang mga John Lloyd Ngiti Cavite para po itong si Madam Sapak Masilya Electrica Sir Rox, may papayo ko po sa iyo, dagdagan pa po natin ang pag-imbak ng Losartan, malayo-layong biyahe pa ang ating pong lalakbayin at sako-sakong sakit pa po ng ulo ang ating pong papasanin. Kaya wag na po tayong umasa, Sir Rox, dun sa pangako ng nag-aapoy na tag-init. Ombudsman, ano bang tag-init? Putek. Napanis na po sa sobrang init, kaya ang resulta, pangakong nga at butatang sumpa. Naku, ewan ko sa inyo. Mga Judas, Barabas, Cestas, puro ubod ng yayabang, puro mga wala namang ibubuga, mga buwisit, mga leche, kinam. Dapat talaga lahat kayo, pagbuhol-buhulin at sunugin. Puro kayo mga walang silbi at salot sa bayan. Tawa ng tawa sa umpisa, ba't nang uli nagalit na naman si Tia Delio? Rosalina, shout out. Hindi lang si Madriaga ang dami ng mga diablong dutae. Kaya dapat imbestigahan ng mabuti kung sino pa ang ibang dami. Totoo, madami yan. Si Kibuloy ay isang pinakamalaking dami dyan. Rosalina, maraming binuong grupo ang mga diablong dutae para makakuha ng pondo at para kahit saang grupo ay manalo kay Satanas Aramaw pa rin ang benefits. Rosalina ulit Yang pang-land grab ni Roque, siguradong may basbas yan ng demonyo, ni Digong Monyo. Siyempre, 3J Show po. Hello, Sir Rox. Napanood ko yung impeachment hearing ni Ximenet. Mas kapanipaniwala si Madriaga. Kasi ang kanyang mga akusasyon ay talaga namang may mga date at lugar kung saan nangyari at may total na halaga ang perang tinanggap niya. Very detailed ang kanyang testimony, maski sa pagbabasa ng sarili niyang testimony, tuloy-tuloy talagang nasa isip niya ang mga pangyayari ito, di ba? Tsaka matalino. Hindi kagaya nung kinuha nila, Mike Diferencia, na, ewan ko, Marines ba yun? Nawala na. Kalimutan ko yung pangalan nun, yung hindi niya alam yung binabasa niya. Tinuturuan pa ni Magcubeta. Rosalina, dapat imbestigahan din niya si Lito Lapid. Si Lito Lapad. Dapat. 3J Show po ulit. Sir Rox, dapat ay maging warning itong testimonya ni Madriaga para sa mga DDS. Whether small time DDS o mga nasa level ng Nilabato, Kimo at iba pa. Kasi Sir Rox, ang mga Duterte, hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. O sa madalit salita, wala silang sinasanto. Kapag ikaw istorbo na sa kanila, di ka napapansinin. Nasabi ko nito kasi ganito yan. Itong si Madriaga nagkaroon ng rip with Harry Roque. Nang hingi ng tulong si Madriaga kay Sara para hindi makulong. Kaso hindi pinansin ni Sara ang pakiusap ni Madriaga at pinabayaan siyang makulong. At si Harry Roque naman nagtago sa Netherlands. Sa dami ng tulong na ginawa ni Madriaga para sa mga Duterte, hindi man lang napagbigyan. Sa madaling salita, Sara dropped Madriaga like a hot potato. Kaya sino man ang hindi manggagalaiti sa galit kung matapos mong pagsilbihan ang Duterte, hindi ka man lang matulungan sa kaso niya with Harry Roque. Palagay na nating nagkakapera si Madriaga which is totoo naman. Pero yung mga ginawa ni Madriaga para sa mga Duterte,
parang baliwala sa kanila. Ganyan, kaya dyan humantong ang lahat. O, di ba? So, yan. Rosalina ulit, oh. Yan ang malaking problema kasi kung maraming kakampi sa China tong numbers ang maghahatol at hindi ang ebidensya ang naging basihan ng pag-impeach ng tiwaling abusado, kawatan, kurakot, traidor, taksil, kriminal na mga government public official, lalo pa kung napalamon sila ng sako-sakong pera, magbubulag-bulagan, bingi-bingihan, tangahan, bobo-bobohan ang mga traidor na didisyet senator. Totoo yan, Rosalina. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Eddie Luna, shout out. DJ Shop ulit, oh. Tawang-tawa ako dito sa Kislab. Kay Inday Sara, lilipad ang Pilipinas. Talagang totoo yan. Talagang lilipad ang Pilipinas papuntang China. Tawa ng tawa si DJ Shop. O di kaya, lilipad rin na ang Pilipinas hanggang sa di na makita pa. Yung isip naman, Inday Sara is my president. Si Madriaga ata ang nakaisip nito. Walang mga isip ang mga nakaisip ng isip na ito. Mga baliw talaga. Sino nag-reply? David Alvin Mendoza nag-reply. Oh. Isip, aka Inday Sayad is the president of hell. Rosalina ulit, oh. Dapat gumawa ng batas ang Kamara para baguhin ang pagpapakumbik or pagpapa-impeach. Di ba? Wala eh. 3J Shop ulit, oh. O ayan ha, Sir Rox, si Gong din na mismo ang tumawag kay Pulong at kay Baste ng baliw at bakla. Talagang nanonood 3J Shop. Kaya di nila carry na maging future president ng Pilipinas. Baka pag naging president si Baste, maging rainbow ng ating flag of the Philippines. At kung si Pulong naman ang maging presidente, ikaw na, Sir Rox, ang magtuloy ng sasabihin ko, mga baliw. Pitang puta, hindi pa nagsawa, puta. 6 na taon nang namunini dito sa bansa na ito, puta. Talagang ay nako. DJ Show ulit. Itong si Marcolecta naman, talagang ayaw paawat. Paano sabi? Kasi ang tatay niyang baliw din sa na-questionin mo ang testimony ni Madriaga kesyo. Kaso, laging eki si Marcolectas kay Madam Chair Luistro. Ano bang klaseng congressman ito si Marcolecta? Lutang palagi, walang sariling diskarte. Sinusunod kasi niya ang anumang papel na bigay ng tatay niya para basahin sa Congress. Kaya di niya alam na out of bounds ang kanyang pag-apila. Baka isa yan sa ang tawag dito? Pagdag dito. Baka isa yan sa mga abogado na dahil sa natapalan yung ang klaseng abogado. Abogado rin yan eh. Yung si Marcoleta na junior na yan. Rosalina ulit. Tapos na napalipad ng mga Diablo Dutay ang Davao sa bansang Pilipinas. Reynaldo Gonzales, shout out ha. Ano daw isip Inday Sayad is your president at kislap kay Inday Sayad lulubog ang Pilipinas kung ano-anong organisasyon naiisip ipis na yan. Kakasuka. Rodelia Alpiloro, shout out ha. Eman Escalona, shout out my friend. Dolor Garcia, shout out my friend. Amy Bingson, Rodelia Alpiloro. Ay salamat Lord. Dasal lang po na magtuloy-tuloy na yan at ang tindi ng ebidensya basta ko natutuwa po ako na mawawalis na mga Duterte mga baliw ng mga yan kasi unti-unti nang lumalabas ang lihim ng mga DD-shit. Tignan natin si Rox. Lord, huwag niyo pong hayaang mahulog sa kumunoy ang aming inang bansa. Amen. Asa po tayo si Rox. Ingat and God bless po. God bless Rodelia. Jojo, shout out. Sumakit ang ulo ko tol sa impeachment.
Sino ba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Sa mga naisiwalat nga po sa hearing kahapon, NBI, COA, testimony ni Madriaga, masyadong garapal mga di boboto. Hindi na kabutihan ng bansa ang nasa isip nila. Kung hindi para sa pananatili nila sa kapangyarihan. Diba? Totoo yan. Joselito Mabait, shout out ha. Sure ball na yan, Sir Rox. Sa lakas ng apidabit na pasabog ni Ramil Madriaga. Sure ball talaga yan. Kaya lang yun nga, paano doon sa Senado? May siyam na sira ulo doon, naboboto. At i-acquit yan dyan. Sira nga ulo na, magagawa mo sa buwang. Pwede mo bang kontrahin yung buwang nga yun? Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox. Magandang araw o gabi sa inyo dyan. Tama ka Karox. Sayang ang talino ng Kongreso at oras na inilaan para maging maliwanag ang mga inaakusa at maliwanag na talagang winalangya ng BP ng Pilipinas ang mga kawawang Pilipino at baka mawala ng saysay pagdating sa Senado. Tama ka Karox. Ang sabi mo, baka sa Senado magdiwang mga DDS. Sana mali tayo. Salamat Karox and mabuhay ka lagi. Mabuhay Eddie Luna. Eddie Luna ulit to. Totoo ka Karox, yung impyerno sa Pilipinas, dyan lang naging barkada ang appointed son of God at saka demonyo. Kaya nang kumilos ang Diyos na tunay, ayun, pareho silang nasa isang kwarto na tunay na impyerno. God bless you Karox. God bless Eddie Luna. Eddie Luna ulit to. Sayang na sayang ang oras at pinagpaguran ng ating matatalinong congressman at congresswoman. Parang nangangamoy luto na ang masarap na putahe ng mga DDS pagdating sa Senado. Pero hindi lahat bobo tanga ang nasa Senado. Nadadamay sa bulok na ilang mga senador. Diba? Alam mo kasi, ang kinakakaba ko dyan sa Senado, di ba naman sa damukal ng mga ewan matatawag mo dyan? Kalahin mo nag-hearing? Eddie Luna, nag-hearing! Para talakayin kung pabor ang Senado, kung sino ang boboto na mapauwi si Digong dito. At ang nangyari, nanalo. 15 senador na siraulo ang bumoto, pabor sila na itong si Digong, mabigyan na lang ng house arrest at pauwi na sa Pilipinas. Paano ka di kakabahan sa putang na Senado? Di ba? Yun lang yun eh. Kalahin mo talakayin yun. Putang ina, ang daming problema ng bayan. Ang tinalakay, paano pa uuwi? Anak ang putang ina, ano ba yan? Kahiya sa buong mundo mo. Okay. Eddie Luna, Karox, bakit itong dalawang Marcobeta? Saan man ang magdating ay laging panggulo? Bakit ganyan kaya ang laman ng ulo nila? Yan ang papapiril sa mundo eh. Hindi kaya masyadong naiinitan sa mga suot nilang piluka? Mainit kasi sa ulo yun, Karox. Baka natutusta ang mga utak ng mag-amang yan. Subukan sana nilang alisin ang piluka nila para medyo malamigan ang ulo nila. Hindi lagi kayong panggulo sa usapan ng may mga tamang pag-iisip. Hay, nako Diyos ko po. Salamat. Eddie Luna ulit to. Ito mga Duterte, kahit sino sa kanila, puro may mga dami. Kaya kita naman natin sa daming pera ng taong bayan, pinambili lang ng mga motor. Diba? Eddie Luna ulit to. Karox, mabuti hindi ka hinihikayat na maging member ng Kislap. Isip, Karox. Kunwari, grupo ng Kislap. Ang isip, kung ano-anong invento. Ang totoo na pangalan ay grupo. Kayo mga Duterte na sindikato, hindi Kislap. Sarap mong bigyan ng mag-asawang sampal at makikita mo
kung anong kikislap sa utak mo. Isa pa yung bulok na salita, pangalan ng grupo ni Sayad na isip. Tama, isip. Wala kayo tamang pag-iisip. Yun kayo. Salamat, Karox. Baboy ka lagi. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Good night. Ay, nako. Kung meron lang, ay, buti kayo yan. Nasa ibang bansa yung mga iba sa inyo. Sa totoo lang. Wala na ito pag-asa itong Pilipinas na ito. Totoo lang. Oo. Hanggang ngayon, wala pang nagdideklara na tatakbong presidente. Maliban na si Sayad na punong-puno na ng anomalya, ang kapal pa ng muka para magsabing tatakbo siyang presidente. Putang na, ano ba yan? Diyos ko.